family man, pero gano'ng karaming anak? Ayan, that's the big question, ha? Sabi ng tatay malinis is 27. Sumagot 27? Sumagot yung kapatid ko, ate, 50 nga tayo eh. Hindi na natin nakilala. Yun ang sabi nung, pero ang talagang sinasabi lang po ni tatay is 27 kami. Paano tinatanggap ng nanay mo yung mga pambababae ni tatay noon? Pag nadatnan niya po yung mga babae ni tatay, hindi ho yan nagwawala. Ang gagawin ng nanay, yung isa bibigyan ng pamasahe, yung isa dadalhin sa restaurant at pakainin. Yung chicks? Opo. Okay. Tapos makikita ng tatay ko, nung araw po, pipirma lang. Bakit ako may gato? Yung babae mo, kasama kong kumain. Pero yung lahat po ng sama ng loob ni nanay sa tatay, hindi mo ho maririnig na awayin niya. Talaga? Hindi po. Ang gagawin po niyan ay sisimba sa Quiapo, lalakad sa Paluhod. Oh my gosh, no? At may time na meron siya si tatay, andun yung mga babae, dinadala ni nanay ng pagkain. Ganon? Opo. Bakit? Love po siguro. Bakit? Narito po tayo ngayon sa bahay na ipinagawa ng veteranong komedyanteng si Aping Daldal. Siguradong marami ho sa inyo ang nakapanood ng kanyang mga palabas sa TV at mga pelikula na talaga namang kinagiliwan ho natin. Kaya alamin ho natin ang kwento ng kanyang buhay. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babos channel. Tuloy. Opo. Ito po bahay ni tatay. Bahay mismo to ni tatay. Ni Aping. Opo. Tuloy po. Medyo may aso po. Sanay na ho kami sa mga doggies. Opo. Po kayo? Tuloy. Ito ang bahay ni tatay. Wala na hong nakatira na maliban sa kapatid ko ho. Hindi ho kayo dito nakatira? Hindi, doon po tayo sa kabila. Ayan, picture nyo. Ito po, meron po sa baba. Ayun. Ayan. Marami po. Kapatid ko, pangatlo. Hello, kamusta ka? Ito, mami nyo? Yan ho ang mother ko. Ito, mami nyo? Oho. Yan, mother ko. Sa baba po na doon yung mga picture ni tatay. Ito, sino po ito? Lola ko ho. Lola nyo. Nasaan ho kayo rito sa mga picture na to? Dito po, sa baba. Andiyan po ako. Isa ka din sa mga batang to. Nasa baba po lahat ng picture namin. Lahat ba yan? Anak ni Pito Aping? Apo yan. Apo na iba? Apo po lahat yan. Wow. Sige po, baba po tayo. Halika. Dito. Yang kakain. Ito po, ito ang... Ito po yung isang kapatid. Pangatlo. Ano po pangalan nyo? Antonia po. Antonio, kapangalan mo yung anak ko. Antonia Sofia. Pangatlo po ako sa magkakapatid. Ilan ho kayo magkakapatid? 8 po. 8 po kami. 8 kay tatay, kay nanay. 7 babae. 7 babae, isang lalaki. 7 babae, isang lalaki. Dito po tayo dumaan. Kakain muna po tayo. Wala na hong nakatira dito maliban sa kapatid ko. Ito kay tatay lahat ito. Akit? Hanggang sa babaho? Hanggang dun po sa akin. Wow! Ang lawak pala nito. Opo. So hanggang baba tayo. Opo. Kay Tito Aping lahat to. Opo. Gano'ng kalaki po ito? 370 square meters po. Ang lupa? Ang lupa. Oo. Ito po ay kay tatay, property. Pati po tulay, binabayad namin ng tax. Hanggang dun po yung lot. Creek na dito. Hindi ho ito creek. Dati ito sapang maliit lang na naliligo yung mga kapitbahay namin dyan. So, nung nagtayo ho ng mga village banda doon, ginawa ho ito. Dito pinadaan ng ilog. Naging daanan na ho. Opo. Bahay ni Tita Nova. Oo nga nakita namin siya kanina eh. Ito po. Ito. May sarili ho kaming tulay na pinagawa ko. May tulay talaga. Opo. Wow. Tuloy po kaya. Dati may tulay na talaga dito. Wala po, ako ho nagpagawa. Paano kayo tumatawid sa kabila? Kahoy lang po. Kasi sapa nga lang po yan. Naliligo mga bata dyan, naglalaba. So, maliit lang pong kahoy na nakakadaan. So, nung ginanito na, nagpagawa akong sarili ko. Pero hindi ko kami pumapasok basta ang tubig, except nung undoy. Undoy talagang... Pinasok kayo ng tubig? Pinasok po hanggang kalahati ng bahay. Pero doon ho, ang property lang ni Tito Aping ito? Hanggang dito po. Talagang nakuha niya na rin yan? Si Tita Nova hanggang dyan. Okay. Kay Tita Nova po yan. Oo, itong kabila. Opo. Dito po kay Orion Sabal. Hanggang dyan din po. Kanino? Kay Oya po. Oya? Yung pilotaryo. Okay.
Tuloy po kayo. So nagpagawa na ho kayo ng ano dito? Sarili po tawiran. naming tulay. Oo, may tulay. Opo. Mm-hmm. Ingat lang po, kakain po muna tayo. Tuloy po kayo. Ito po bigay ni tatay sa akin. Ah, ito. Opo. Upo po. Anong kwento? Binigay sa inyo tong? Opo, ito. Party ko po ito. Party nyo ito? Opo. Sa magkakapatid po, may kanya-kanya po kami sa baba. Ah. Bali, nung binigay po sa inyo, bahay na o lupa pa Ay, hindi lang? po lupa pa lang. Oo. Tapos? Pinatayuan po namin. Pinatayuan nyo. Opo. Yung ilalim po kasi niyaan, ay may kanya-kanya kami, hinati po sa amin. Sa ilalim po dito, may bahay din? May bahay po. Ito po. Pero wala na po mga nakatira na ano talaga. So, ito po yung sa pamangking ko. Ito sa kapatid ko. Yung itaas nga po, wala na. So, pamangking ko lang yung nakatira. Saka yung tinutulugan ng kapatid kong bunsong lalaki. Oh, okay. Ayun. Hindi ho ba malamok dito? Ayan po ang matutuwa kayo. Walang lamok. Ah, walang lamok ha? Kasi running water po. Tama. Hindi siya nakaano. Oo. Opo. Ang danger lang kapag may bagyo. Ay, opo. Kasi, papakita ko sa inyo kung ano. So, tingnan mo yung picture pag bumabagyo. At kahit hindi po bagyo, kung anong lakas ng takbo ng tubig yun. At ang undi po namin hanggang dito. Hanggang saan? Hanggang dito. Wasak po lahat ng gamit ko. Walang natira. Ang ginawa namin, binuksan namin ng lahat ng bintana para, kasi umaagos o hindi basta bumabaha lang, umaagos. Opo. So, pwedeng tangayin pati yung bahay, ay, malakas. Opo, tatangayin. Pero matutuwa kayo kasi mga kapitbahay ko hindi naman sila konkreto. Pero God is good, hindi ho kami naaabot. Mula ho nung undoy, hindi pa. Ano namin ay hanggang flooring lang po. Saan kayo nagpunta nung bumaha? Ay, meron ho akong kwarto sa taas na isa. Ah, mataas. So, andito na tayo ngayon sa hapagkainan at naghanda si nanay sa atin ng iba't ibang klaseng putahe. Ano ho ba mga pagkain to? Ito po ay bulalo. Nako, ito ho ay yan. pinaputok na bangos. Oo, bakit ito ang inihanda nyo ngayon? Kasi gusto kong matikman nyo yung paboritong pagkain ng tatay ko. Ah, paborito. Pinapaluto talaga niya sa iyan? Opo. Paborito po niya. At saka hindi po yung mga kasamahan niya nung araw na artista, pag pupunta sa bahay namin, nagre-request sila, Peng, bulalo. Ayan. So original recipe na tinuro sa'yo ni tatay? Yes po. Kasi yung iba po, pag kumain ka sa restaurant, sinabi, bulalo, may pechay, may repolyo. Tama. Nilaga po yon. Ang original na bulalo, wala pong rekadong gulay, maliban sa luya lang. Dahil si tatay mahilig magluto talaga? Ah, mahilig po. Mahilig magluto, mahilig kumain. Lumaki ho kami sa masarap na pagkain. Yun ho ang vision ng tatay ko, ang pakainin ng mga anak niya. So mahilig siya sa pagkain. Kaya ito naman? Ayan po ay pinaputok na bangos. Kayo rin nagluto niya? Opo. Paborito rin yan tatay? Alam din po ni tatay yan, gusto rin yan. Minsan po kasi di ba iniihaw lang? Yan po ay hindi iniihaw, piniprito yan. Piniprito sa foil? Aluminum foil. Okay. Kaya ganyan. May laman po yan. Masarap po yan. Sinasawsaw sa toyo, kalamansi. Oo. So, titikman na natin para malaman natin kung talagang lasa nitong bulalo na ito ni Apeng Daldal. Bulalo ala Apeng Daldal. Amen po. Mainit po. Yun. Sarap nga talaga, no? Malasang-malasa siya, ha? Amen po. Malasa talaga. Galing, Okay, Wala ho siyang gulay kahit maliban sa luya. At saka hindi po siya asin. Patis po ang nilalagay. Kaya pala may parang may lasang patis, no? Yun po Very talaga prominent yung taste ano na niya. yun. Ito naman, tikman naman natin itong isda. Sana po magustuhan nyo. Pinaputok na bangus ba to? Opo. Na bangus. Medyo baka po matinik lang kayo, ha? Sige, sanay tayo sa bangus. Lumaki tayo ng dagupan. Opo. Iba po yung ginagawa namin. Opo. Kain tayo. Okay na po. Sige po. Guys, kasama na natin ang panganay na anak ni Apeng Daldal. Walang iba kundi si Ate Lina Regalado. Ate Lina, magandang hapon po. Magandang hapon po. Thank you po for welcoming us sa inyong napakagandang tirahan dito po sa Quezon City. Day, anong kwento nitong property na to? Ito pong property na to ay property ni tatay. So, mahaba po yan. Naanan ninyo kanina, bahay ni tatay yon. So, binigay po sa amin ito. Nag-share kami. Meron po kami mga kanya-kanya sa baba. So, napaka-bless po namin dahil
matutuwa kayo, ito po isa sa biyaya na napanalunan ni tatay. Talaga? Paano? Nanalo si tatay sa karera. Ngayon po, nung nanalo siya sa karera, naisip niya kagad na bumili. Ang ginawa ho ng mga kapatid ko, bumili si tatay ng property, pinatayo ho ng mga kapatid ko, tinulungan si tatay. Maipundar. Okay. Opo. Dati, saan siya nakatira? Quezon City po kami din. Nagre-renta? Opo, nagre-rent kami dati. Oo. So, nung time po na talagang gustong-gusto ni tatay bumili. Oo. So, kaya po nung binle siya na sa isang iglap na ganon, Oo. so, pinunuan ng mga kapatid ko hanggang sa nakatayuan ho ng bahay. Kailan po ba pumanaw si Tito Apo? Si tatay 1992, February 9, 1992 po. Ano po ang kanyang kinamatay? Emphysema po. Emphysema. Kaya pala nung napapanood ko siya roon, nung bata pa ako sa Cafeteria Aroma, parang napansin ko na parang hinihika. Gawa po nung kanyang emphysema. Yun Malakas pala yun, kasi si tatay manigaril nung araw. Okay. Mahilig sa yosi. Ano naman po, kaya siya mahilig din ay scriptwriter kasi si tatay. Oo. Hindi lang mo siya basta artista, kundi scriptwriter siya na kapag mag-isip ng kanyang gagawin ay naninigarilyo. Ayun. O sige, pag-usapan na natin yung kwento ng buhay ni Tito Apeng Daldal. Bakit nga ba siya tinawag na Apeng Daldal? Saan galing yun? Si tatay po kasi, binansagan ng Apeng Daldal. Kasi ang trabaho ng tatay nung bata pa siya ay yun yung titinda ng mga gamot na may manika sa kamay. Tapos nagsasalita siya rin ho. Tapos si tatay po ay may nagagaya niya yung ibang boses ng hayop, ng kung ano-ano po. Hanggang sa may nakatuklas po sa kanya na Serapin po siya kasi talaga. Serapin. So kung tawagin siya, Apen. Eh nung natuklasan siya ni Johnny Wilson na ganun nga po, tinawag siyang Apeng Daldal. Madaldal kasi, Apeng Daldal. Ayun. Opo. Tapos nagsimula siya sa radyo. Radyo po. Radio talent Radio siya. talent. Nagkumagaya ng mga boses. Bukod po doon, hindi lang po sa radio agad, sa stage po. Stage muna. Opo. Sa mga piyesta-piyesta. Tapos si tatay dancer. Singer, dancer po siya. Marami siyang talent. Oo nga eh. So yung mga sound effects sa mga radio, siya yun, yung mga pag-animals, gano'n siya. Minsan po nagagamit ni tatay yun, pero kadalasan po sa stage lang. Sa stage sa talaga. mga piyesta-piyesta po. Oo. After noon, paano siya napunta sa mga mga telebisyon at pelikula? Bago pa po yun, si tatay ay nagkaroon siya ng trio. Singer din si tatay eh. Naging si Marpo, Bebeng Samson, at saka ang tatay, nagtayo sila, kung tawagin po ay top 3. Top 3. Opo, na nag-show sila sa Clover, saka sa Opera House. Okay. So, yun po, nag-start. Hanggang sa natuklasan nga po si tatay na nagko-comedy, yun, si Johnny Wilson, dinala po siya sa TV. Si nanay mo, asawa niya na? Opo. Saan sila nagkakilala? Ang nanay, stage rin po si nanay kasi. Artista rin? Artista rin ho ang mother ko, dramatista ang mother ko. Singer din ang mother ko. Sila Pepe Pimentel po, Susan Roses, nakakasama ni mother ko sa show. Si nanay sa mga piyesta din. Tapos po, ang leading man lagi ng mother ko ay yung pong father ni William Martinez and Albert Martinez. Artista rin si mother. Pero sino mas sikat sa kanila sa entablado noon? Sikat po ang tatay. Tatay talaga? Oo. Pero nakakasama ho ng mother ko ang tatay ko sa stage pagka piyesta-piyesta. Ayun. Kaya doon sila nagka-developan? Opo. Okay. So nagpakasal sila bago siya napasok sa telebisyon? Hindi Mag-asawa po. na sila? Ang tatay at nanay kinasal po sila ay 7 na kaming magkakapatid. Late na rin. Opo. Pinakasalan po ng tatay ko ang nanay ko. Nang nagkursilyo ang tatay. Nung nagkursilyo siya, dun po, pinakasalan niyang mother ko. Kaya nung kinasal ang mother ko, yun, nasundan pa po yung bunso namin. Kaya naging 7 babae kami, 1 lalaki. So, ano mga una niyang nilabasan ng mga palabas sa telebisyon o sa pelikula? Ay, TV po muna. Saan siya lumabas? Big Show po. The Big Show? Opo, The Big Show. Tapos po, meron si Tatay Radio. Hindi ko na po matandaan kung ano yung radio niya yun eh. Tapos po, yung mga nagtayo na po ng mga show na ini-invite na si Tatay. Pero talagang nag-start po siya sa Big Show. The Big Show. Chris De Vera, Oscar Roncal, Silvia Latorre, yan po. So, after The Big Show, ano nangyari sa kanya? After The Big Show po, ito na yung time mga pelikula. Pelikula na? Pelikula po. So mas nauna pala yung television? Yes po. Ano nangyari? Stage, radio, television, and then pelikula. movies? Opo. Tapos, ano ba pala din sa akin? Kargamento? Ikaw, lagi ikaw nang gugulo, ha? Wala ka ng buwan. Magulo ka pa.
Wala kasalanan yan. Isipin mo, wala naman ako. Anong Ebe? Isip naman, oh. Ikaw na kainitan mo ko. Wala ka na. Alam mo, ito, hindi, alang-alang lang sa'yo. Sige, salamat ate. Hindi ko naman makakalimutan mo. Sige, sino Inday? Kakalaya ka na. Ayan, si Inday. Inday? Lalakad na ako. Basta may kailangan kayo, puntahan niyo ako. Pag ako naman may kailangan, kayo na ang bahala. Okay. Salamat ha! Yes. So, bida si tatay sa Bida mga si movies. tatay. Sa Walis ni Teng Teng, Magic Bilao. Bida po si tatay bida talaga dyan. siya. Ayan, sige, sige, ibalik mo. Pero pinakasumikat na TV show ng tatay ay yung Libis ng Baryo. Libis ng Baryo. Sino-sino mga kasama niya dyan? Si Aruray po, si Dulce Lukban. Oo. Opo. Tapos ginawa sa movie po yon. Doretta Libis Marquez. ng Baryo. Opo. Tumagal din yun sa telebisyon. Ay, opo. Naging blockbuster po nung araw yun. Sa gabi po yun eh. Pag nagsushooting si tatay, sumasama rin kayo sa kanya? Minsan po. Ano mga naaalala mo? Mga naalala ko po, yung Kamakalawa. Yun po yung kay Christopher De Leon. Si Tatay Duende doon. Eh, di ginawa akong unggoy. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Kapag magigipit ka, iibig siya sa'yo. Wala siyang magawan laban sa'yo habang hawak mo yan. Ano? Ba't tayo mo ka sa duwende? Lakad na! At saka kami pong magkakapatid ay nakakasama kasi yun yung aking kapatid na sumunod po sa amin. Mula po sa pangatlo hanggang sa pang-anim ay naging singer po sila. Nagtayo ang tatay ng grupo ng mga kapatid ko. Pero hindi rin po nagtagal dahil hindi nila talaga gusto. Ang dalawang kapatid ko ang nagtuloy. Naging singer din po. Pareho. So, nakakasama niya ang tatay sa mga show. Sila Dolphy, sila Manok po, yan. Nakakasama ng kapatid. So, mahilig talaga itong kumanta? Ay, mahilig po. Pati mother ko. Kaya po, mahilig sa lahi po ng kumakanta ang pamilya ko. After sa Libis ng Baryo, ano pang mga ginawa niya? Radio po. Radio uli siya? Opo, at saka yun nga, mga pelikula, mga guesting po sa mga TV show. Pero kailan nagsimula yung, yung paglabas ng mga symptoms ng kanyang hirap na paghinga? Noon po yung time na mga siguro po mga bandang 90s na po. Mga 90s na? Opo, mga 80s, 90s po. Nag-uubo, tapos hinihingal na siya. So, nung ipina-check up po ng mother ko ay, yun nga po, sa sigarilyo, emphysema. Kasi mahilig talaga mag-yosi. Ang tagal ni tatay nagsuffer po. Ano mga naalala mo sa pag-yosi niya? Hindi po siya makapagsulat ng script. Scriptwriter din po, nasabi ko sa inyo. Hindi siya makapagsulat ng script at hindi makapag-isip pag di siya naninigarilyo. Talagang essential sa kanya yun. Opo. Yun lang Pagtanggal naman ng stress. ang kagandahan po kay tatay. Yun lang ang bisyo niya. Ang manigarilyo lang. Yun nga lang ang pumatay din sa kanya, di ba? Yung sakit niya dahil doon. Opo. Hindi ko pong nakitang uminom ng alak or hindi po. Kasi po may mga time pag nagbe-birthday si tatay, nag-i-invite po siya, minsan tatawagan siya, Peng, pwede ba sa bahay mo? Yun, sa bahay po, magpa-party-party sila, medyo konting madyong-madyong sila nung araw, yan po. Sino Sila mga Bert naalala mo? Martawa po, Bertawa Si Marcel. Bertawa nagpupunta rito? Opo, diyan dati. Kasi close ni tatay. Meron po kasi silang, hindi ko po matandaan kung commercial nila ni tatay yun. Kasi nagkasama po sila sa TV show ng tatay eh. Nagkasama po sila sa tatlong mabilis sa Hong Kong. Si Bertawa? Bertawa at saka kung di po ako nagkakamali, Bertawa and Kachupoy po. Si Kachupoy nagpupunta rin dito? Ay, hindi na po. Sa kabilang bahay po. Sino pa? Sa kabilang bahay po, marami po. Yung mga artista, Jimmy Santos. Nagpupunta po sa amin yan. May mga artista po na talagang pumupunta sa bahay. Chiquito? Chiquito po, hindi. Hindi. Opo. Si Dolphy, hindi rin? Si Dolphy po, hindi. Minsan po ang natatandaan ko, Panchito is meron lang silang ng tatay. Yun lang po. Anong kwento ng Cafeteria Aroma? Paano nabuo yun? Ang Cafeteria Aroma po ay Joseph. Argel Joseph. Opo, Argel Joseph. Yun po yung pinaka... Sa RPN yan no? Opo, RPN 9. Opo. Biglang pinuntahan si tatay na magtatayo nga daw po ng TV show na pangtanghalian. Parang bago mag-lunch po. Parang morning show yan na. Opo, 11 to 12. Naalala ko yung set pa nila yung parang tindahan. Tindahan po. Restaurant. Restaurant, tindahan. Nakape-kape. Tapos tatlo silang host doon. Nagkukulitan sila si Minyong, si Manok,
Saka si Tito tatay. Apeng. Opo, meron pa po si Johnson. May Johnson pa. Opo, yung bakla na magaling din po yun. Ah, okay. Kasama, parang pamangkin siya ni tatay doon. Ano yung scripted yun? Si tatay Parang po. adlib-adlib sila. Opo. Nag-adlib lang. Binibigyan lang po sila parang outline. Oo. Ang tatay po kasi is mga sa adlib. Oo. Ang nanay mo, nagdadaan lamang sa tabing sapa, nakakita ng tangkay payong doon. Nakita mo ba yung mga ng tengang daga? Yung parang... Kaputi? Kaputi? Oo. Yun, doon kayo pinaglihin. Aking malaki-laki naman ako doon. Oo! Natapakan nga ng nanay mo, kaya natsungal-ngal pa yung ilong mo. Sige na, matulog ulit kayo para managinip kayo yung ima. Maghihira naman kayo eh. Sandali lang. Pagbigyan mo ako. Ako matagal nang nalulungkot. Hindi dahil sa umunlad ang buhay ko. At ang aking kayamanin! Tigil ko ba? Pagkukwento ko! Para nga akong kumanda. Naalala ko ang pamangkin ko si Johnson. Nawala sa sukat ng hindi ko man lamang malaman kung saan siya nagsuot. Tarantado na bayaran na yan. Hindi ko ba alam sinasabi ko si Johnson? Oo. Mahal ko yung batang yan. Hindi ko malaman kung kami magkikita pang muli o hindi na. Apat na naman ang napatay na karnador. Johnson o tayo. Okay, Johnson nga po. Parang ano yun parang radio program Opo. on TV Na may istorya. na may kwento. Opo. Pagka po Monday to Friday, yun yung istorya. Pagka po Saturday, meron silang parang drama. Parang istorya po. Okay. Hindi ko lang po matandaan kung anong dahilan bakit napahinto eh. Pero ilang Tapos years? ibinalik, matagal po. Tagal. Matagal po. Oo. Kasi that time po ay papanganak ko pa lang yung aking bunso ay Cafeteria Aroma na yan eh. Hanggang sa naging ninong na nga niya si Lito Pimentel dahil nagiging guest po lagi dyan yun. So kaya matagal po bago pa nawala ang Cafeteria Aroma. After cafeteria, anong ginawa ni tatay? After Cafeteria Aroma po is nag-guest na lang si tatay. Yan na yung time na may sakit na rin po siya. Sakit na rin. May sakit na rin si tatay. Oo. Si tatay ba nakaipon din ng pera? Bukod dito sa panalunan niyang jackpot no sa karera, nakapag-ipon ba siya? Konti po. Konti. Ang tatay po kasi ay hindi niya iniisip yung pahala. Basta't sige lang po siya. Basta't nabuhay ho kami sa mabait na tatay siya, provider siya. Hindi po siya nag-iisip ng naglalaro, nagsusugal, pero marunong po. Hindi ho siya. Wala na sa edad ko para magkaroon pa ako ng inspirasyon. Ang gusto ko lamang, kung ako'y mamamatay, meron akong mapapamanahan ng aking may iwang kayamanan. Anong ugali ni Tito Apeng kapag wala siya sa harap ng camera? Kasi sabi nila, ang mga komedyante raw, nakakatawa pag nasa harap ng tao. Pero kapag nasa likod na ng camera o ng entablado, ay seryoso mga tao. Tama po. Ang tatay ho ay seryoso. Pag nasa labas, mapagpatawa. Pero sa amin, may mga time po na seryoso. May mga time naman po na akala mo seryoso pero nag-ano na po pala. Napaka-ano pong tao. Tahimik pag nasa bahay. Basta't ang bilang isang tatay ay gusto ho niya lahat nasa tama. Pagkain nyo, kakain kayo sabay-sabay. Kailangan maaga pa lang gising na kami, ganun po. Hindi ho siya stricto pero talagang kung titingnan mo po, yung tatay talaga na may care sa asawa, may care sa anak. Na nandun siya lagi? Nandun po. Hindi siya nawawala sa mata nyo? Hindi po. Except nung kabataan. Nung kabataan ni tatay, hindi po maaalis yung nagtitaping, may mga babaeng tapano. Pero nung pong huli na, at saka hindi, kahit sabihin po nating busy siya, may time pa rin siya. Ginagawa niya ng paraan yun. Opo. No? So parang family man din siya? Family man po. Mapagmamalaki po. No? Opo. Family man, pero gano'ng karaming anak? Ayan, that's the big question, ha? Nagkukwentuhan nga po kami nung isang araw nung kapatid ko, pang-apat. Sabi ko, interviewin tayo, pero kasi po, as panganay, at sa totoo lang, may mas panganay pa po sa akin. Dalawa pa po, opo. Ate ko tsaka kuya ko. Yun po ang junior ng tatay. Ano yun? Hindi yung nanay mo ang nanay nila? Hindi po. Napaka ano po. So, mas may matanda pa po sa akin. So, kami po kasi talaga ay titignan po natin si tatay is yung ibang klase.
Kahit meron po siyang anak, ay hindi siya nakakalimot sa pamilya. At mabait siyang tatay. Aha. Okay. Po. Nag-usap po kami magkapatid. Sabi nung kapatid ko, baka kako kasi matanong tayo, ilan tayo magkakapatid. Sabi ng tatay malinis is 27. Sumagot yung kapatid ko, ate, 50 nga tayo eh. Hindi na natin nakilala. Yun ang sabi nung, pero ang talagang sinasabi lang po ni tatay is 27 kami. Kulang pa. Opo. May kilala kami, meron na pong hindi nakilala. Anong kwento noon? Paano nangyari yun? Bata pa po si tatay ay talagang... Chick boy? Hindi na siya po nilalapitan. No, talaga? Grabe, ha? Ang gwapo po kaya ng tatay ko. Ang gwapo, ha? Ang gwapo po ng tatay namin. Ang di po siguro ang malakas makaano sa tatay sa babae is yung charisma niya, yung patawa. Ano po. Saka talagang mabait po. Mabait. Ano mga naaalala mo ng mga eksena? Naku po, mabait ang tatay pero magaling dumisiplina sa mga anak. Ako po as panganay ay, naku, dami pong inabot na palo dyan. Oo nga. Hinahabol po, sikat na siya sa nung araw, taga-tayuman po kami. Namamalo? Namamalo pag mali. Minsan papaluhudin ka niya pag mali. Pero yung mga kapatid ko, iba, hindi na po nakaranas nun. Kayo, syempre, panganay ka eh. Opo, nakaranas ako na pag nagagalit po yan, hindi ako hindi po kasi kung dumadapa. Maghahabulan po kami sa Bangbang Market. Narinig mo, si Aping Daldal. Talaga. Opo, pero ang kanya ho is yung tama. Hindi ho siya yung tatay na papaluin ka, mumuray ka. Hindi po. Si tatay ay hindi pala mura. Hindi pala mura? Hindi po. Talagang ibang dating po. Namamalo lang talaga? Namamalo po pag mali ka. Namimigot din, gano'n? Hindi po. Hindi naman? Yung mga kapatid ko, iba, di na po nakaranas. Minsan pagsasabihan ka. Pero yung ako po nakaranas. Kasi ikaw yung sample. Para makita ng mga mas nakababata. Ikaw yung panganay eh. Ito sample. Opo. Bilib po ako sa tatay namin kasi meron po siyang, ang nanay ko po kasi is napakabait na nanay. Kung nawala na nga lang po kasi yung picture, magaling mag-drawing ang tatay ko. Si tatay is nagdo-drawing sa comics. Wala na po kasi kaming si tatay is isa po sa mga cartoonist. Naggagawa si tatay ng mga comics, ganon. So magaling po siya. Kaya minsan nagdo-drawing po yan ng isang pamilya kami na nakapicture, drawing lang po niya sa kamay. Tapos yung mother ko medyo mataba na po nung huli. So, ay mahilig po ang mother ko sa bagoong. Kaya gumawa siya ng nag-drawing. Sa magandang drawing po kami nakalagay po doon. Ako ang hari sa tahanang ito sa pahintulot ng asawa ko. Naka-drawing po yun. Magaling po siya mag-drawing. At saka si tatay po, may time talaga siya na makipag-usap sa amin, mag-comedy, ganun po. Minsan, akala mo seryoso, yung pala nagpapatawa. Nanay mo? Ay, super. Wala po akong masabi, super bait po. Paano tinatanggap ng nanay mo yung mga pambababae ni tatay noon? Ang nanay po is, pag nagte-taping si tatay, sa Channel 11 pa po nung araw, sa pag nadatnan niya po yung mga babae ni tatay, hindi ho yan nagwawala. Ang gagawin ng nanay, yung isa bibigyan ng pamasahe, yung isa dadalhin sa restaurant papakainin. Yung chicks? Opo. Okay. Tapos makikita ng tatay ko, nung araw po pipirma lang. Bakit ako may gato? Yung babae mo, kasama kong kumain. Pero yung lahat po ng sama ng loob ni nanay sa tatay, hindi mo maririnig na awayin niya. Talaga? Hindi po. Ang gagawin po niyan ay sisimba sa Quiapo, lalakad sa Paluhod. Oh my gosh, no? At may time na merong show si tatay, andun yung mga babae, dinadala ni nanay ng pagkain. Ganon? Opo. Bakit? Love po siguro. Bakit? Yun po siguro. Parang reverse psychology ba yun? Na kailangan kaibiganin mo yung mga kabit para hindi naguluhin yung buhay mo? Parang ganun ba yung ibig sabihin? Hindi po. Siguro talagang likas na mabait lang ho ang nanay ko. Ikalawa, ayaw ho niya masira yung buhay, pamilya. Lalong-lalo po puro babae. So never niyang sinita si tatay mo na ba't mo ginawa ito? Meron po. Meron din yun, syempre, di ba? Pero isa po ang natatandaan kong kwento ng mother ko sa akin na ang nanay ko ho ay never sumunod sa tatay ko para halimbawa hindi siya umuwi. Hindi ho hahanapin ng nanay ko yan. Dati, pinupunta niya, hinahanap niya. Nung bandang huli, may isa pong artista na nagsabi sa kanya, ang asawa ay asawa. Kahit saan magdating yan, asawa ka pa rin. Kung saan ka iniwan ng asawa mo, dapat doon ka balikan ng asawa mo. Kaya mula ho noon, natanim sa nanay ko na kahit mang babae ang tatay ko,
Pag oras ng uwi, umuwi ang tatay ko. Dito Ganun. pa rin siya umuwi. Nanay ko Sa pa rin, pamilya ho. niya. Kahit anong sabihin mo, nanay ko pa rin. Martir ang nanay mo, no? Ay, sobra po. Sobra, no? Ah, Nagpupunta rin dito yung mga babae? opo. Minsan po, aksidente. Nakakatuwa po. Siguro kung may na nanonood sa inyo. Minsan nag-uwi si tatay ng babae talaga. Dito? Sa Rojas District pa po, sa nangungupahan Rojas. pa po Oo, kami. oo, Opo. oo. Alam nyo, sabi ng tatay, Mami, bisita ka. O, pagdating po noon, bumaba ang nanay ko sa kotse, nandun yung babae. Sabi lang ng nanay ko, di ka nahihiya, andito ka. Halika, pumanik ka, nakakahiya. Hindi po pumanik yung babae, tumakbo, hinabol namin ng mother ko, inuwi ng... Kasama ka? Doon na humabol, no? Opo, that time buntis na po ako sa panganay ko. Oo. Yun po, inuwi namin yung babae. Ang ginawa ko ng mother ko, binigyan ng kumot, binigyan ng radyo, pinakain. Sabi ng nanay ko, pagdating ng umaga, alisin mo yan, nakakahiya sa mga anak mo. Pero kami magkakapatid, nasa hagdanan, nakatingin kami lahat. Nanonood kayo? Opo. Hindi po, kasi puro kami babae po kahit yung mga ibang puro kami babae. Hindi po totoo yung sinasabi pambayad utang kami. Hindi po. Awa po ng Diyos, wala kaming pamilyang okay po yung mga Hindi ka nagalit sa tatay mo? galit po. Hindi. Nagtampo ka rin? Meron pong insidente na nagsalita ho ako sa tatay. Kasi, kakaiba po ito. Ang tatay po kasi is, sabi ko sa'yo, wala hong inililihim. May mga manugang siya, dumating po sa point na yung isang kanyang huling-huling babae, ang tagadala ng sustento, asawa ko at saka bayaw ko. Alam mo yan ang mother ko. Kaya yung time ho na nalaman ko, kinausap ko tatay, tay, paano yan? Sabi ko, mga manugang mo. Ang sagot ho ng tatay ko, napakaganda. Anak, tandaan mo ito. Hindi yan gagawin ng inyong mga asawa. Dahil ako, kung kumikita ko ng 100, 10 pesos, 5 pesos lang sa babae ko. Lumaki ho kami na galit. Wala ho. Respeto ho. Parang wala bang moment na parang naawa ka sa nanay mo? Kasi nangyari? Meron po. Yung huling babae ni tatay ay malapit po sa kay Tita Nova Scout Gandia. Ito na ho yung time na may mga apo ng tatay, nagkakaisip na siya. Naglasing ang mother ko, lambanog. Siguro ito na yung puputok na yung dibdib niya. Bumigay Buntis na. po ako. Naglasing siya. Mm-hmm. Paglasing po niya, sabi niya dun sa aking asawa, Ernesto, samahan mo ko. May nagsabi sa akin, dun daw nakatira. Dito nga po sa Scout. Buntis po ako. So, hindi kumikibo yung asawa ko. So, hindi pa pwede samahan mo ko. Di nakataksi lang kami. Ikot ho kami ng ikot dyan sa mga Scout. Sabi ho ng asawa ko, Nay, wala. Hindi, dito lang yan. Pagliko po dito sa may parang Scout Gandia, nando din yung kotse ng tatay. Sabi niya, Nay, galing dito. Binatukan pa nga. Hindi, dito. Pagbaba po ng nanay ko, sumunod ako. Pagkatok niya, nandun si tatay. Alam niyo, pagbukas ng babae, ang sabi lang ho ng mother ko, andiyan pala asawa ko, uwi na ako. Ganun lang? Pero umiiyak ang mother ko. Alam niyo, ako naawa Umiiyak ang mother ko. Pero, naiyak po tuloy ako. Okay, ako na. So, pag uwi po ng tatay, wala man lang siyang sinabi. Ganun ho, kabait. Hindi na pinag-usapan. Hindi ho. Ang sabi lang ho ng nanay ko uli sa kanya, tandaan mo to. Ito na ho yung time na yung babae po is naghahabol na. Tinuruan ng mother ko ang tatay ko na lahat ng ibibigay mong sustento, check mo lahat. Ganun ho kabait ang nanay ko. Hindi ko ho nakita na nagmura, never ho namin. Siguro minsan nag-alsa boses ang tatay ko. Baka nagalit lang kung saan. Pero pagdating ho sa pamilya, hindi ho. Ano ibig sabihin nun? Bakit kailangan i-check Para daw ho may ebidensya siya kung ididemanda siya na hindi siya nagpabaya doon sa babae. Para ebidensya na hindi mo pinabayaan. Ganun ho kalawak ang mother ko. May anak po siya doon? Meron po. Yun po yung huling-huli. Nasa US na po. Anong kwento doon? Paano napunta ng US? Yun ho yung inuwi ng tatay. Nung inuwi ho ng tatay ko yon ay nanganak. Nung nang mga anak ko, yung bata ay hindi ho naasikaso. So, ang ginawa ho ng tatay ko, pinahanap ho ang mother ko, yung talagang tatay ng babae dahil foreigner po yung tatay, taga-US. Nang nakita na po yung tatay, tinulungan ng nanay at ng tatay na maayos yung papeles para makapunta sa US.
Pero yung bata, ang ginawa ho ng nanay at tatay, inadapt Inadapt. para mai-adapt naman po nung babae. As in formal adoption? Lumabas po na anak ng tatay at nanay. Oo. Tapos yung bata, parang pina-adapt, kinuha nung nanay. Nadala po sa isa. Ngayon po kinuha pa rin ng nanay. Binadala po ng nanay at tatay. Kinuha okay. naman po yung bata. Babae po. Babae. Ganun. Kasi si nanay niya is an American citizen. Yun hong tatay, nanay niya. Opo, yung nanay yung babae. niya, saka yung lolo niya. Opo, American citizen. Nagkita pa ba kayo uli? Ay, hindi na po. Mula po nung dinala yung bata sa US, hindi na po. Wala nang komunikasyon. Hindi na nga po namin alam kung ano nang nangyari. Pero kinuha ho yung bata nung nanay. So lahat itong mga naging anak ng tatay mo sa labas, sino suportahan niya? Mabait po ang tatay. Saka wala ho sa amin yung kapatid ni ganito. Welcome po. Kuya, ate, ganun po. Ang ano pala, no, ang taguyod pala talaga in terms of yung pagkakabuo-buo ng pamilya ay ang nanay mo. Mother ko po. Kasi kung bumigay ang nanay mo, ay wala po. na kayo. Wala po. Wala na. Opo. Kaya katulad doon may mga kapatid na ako sa abroad eh. Dalawa ho ang kapatid ko sa abroad na may mga asawa, may magandang trabaho yung mga pamangking ko doon. Isa, manager ng bangko. Yung isa po, sa mga animation po, nagtatrabaho, meron pong may magandang mga trabaho po. So, itong 27 na binabanggit mo, okay ang ano nyo, relasyon nyo? Sa 27 po, ilan-ilan na lang talaga po ang nakilala namin. Okay po kami. Sa 27 at Opo. least, no? Pero yung sa 50 ang binabanggit, yung iba po kasi nalaglag daw. Sabi po kay tatay, nalaglag. Basta po, ang bilang isang anak po, ayan mga kapatid ko, wala ho kami masasabi na ang tatay namin ay hindi naging mabuting ama. Kasi ang nanay ho talaga. Sa katunayan, brother, Sir Julius, member po ako ng Love Flock Charismatic. Speaker po ako ng Love Flock. Yung mga ibang ano ng mother ko is ng tatay is pinag-LSS namin, Catholic Life in the Spirit Seminar. Opo, yung mga naging pati kapatid namin, pinag-LSS namin. Sa katunayan po, yung iba nagsiserve kay Lord. Kasama mo pa rin dyan? Nakikita mo pa rin? Ngayon, ngayon po, nakikita ko yung ibang kapatid ko. Ngayon po, ang mga relihiyon nga lang namin ay hindi na Katoliko, may born again, may iglesia, may iba-iba na. Iba-iba na po. Pero, meron na nga pong kapatid ko sa Japan, ang sinasanto na is Buddha. Pero hindi po kami, kahit anong relihiyon, hindi po kami nagtatalo. Kaya ganyan ang pananaw niyo sa tatay niyo. Dahil kinanay din. Ay, mabait po nanay. Kumbaga, tumaas din yung imahe. Kahit na may mga hindi siya magandang ginagawa sa inyong pamilya, kahit pa paano si nanay nagbabalanse. Opo. Dahil nandun siya lagi. Di ba? Inaalalayan niya yung tatay mo para hindi sumama yung tingin niyo sa kanya. Amen po. Di ba? Ganun yun eh. So, thank you sa nanay mo. Sa talagang, kumbaga, sabi nila, ilaw ng tahanan. Okay. At agree ako kay tatay na siya yung hari, pero may approval dapat. Sa pahintulot ni nanay. Yun di ba? Opo, kaya niya sinulat Kaya siya nagiging hari dahil sa pahintulot ng ni mother nanay, ko. Which is true pala talaga. Opo, kaya pagpasok niyo sa bahay namin, yung kaagad na makikita niyo. Oo. Opo. Kaya naniniwala na tayo, no? Ang mga komedyante, matitik talaga sa chicks. Sino mas naunang namaalam sa kanila? Tatay po. Anong mga naalala mo ng mga huling sandali na nanay? Ang nang namatay, kasi si tatay is ayaw ho niya nagpapa-ospital. Bahay lang po. Si tatay, kahit hindi na ho siya nagsoshow, hindi ho siya yung tao na nahirapan, nagkulang sa pambili. Kasi may mga kapatid po ako sa abroad. Tinutustusan ng father ko. Talaga lang si tatay ayaw magpa-ospital. Kaya nung time ho na medyo grabe na siya, may time na isang New Year po, pumunta si Tita Nova, nagdala ng champagne ba yun? Pinainom si tatay, inatake ng asthma, New Year na New Year. Akala namin katapusan na ni tatay. So, opo, walang kaalaman si Tita Nova na, kasi napakabait din po, parang pamilya na namin si Tita Nova. So, close sila ng tatay, best friend po sila. Kaya, nung time po na si tatay may sakit, nung alam namin na medyo mamamatay na, ito na yung time na gusto niya tahimik. Ayaw niya ng radyo, ayaw niya. Hanggang sa dumating po, kasi bilang Katoliko po, nakagisnan ko ho, na kailangan ng tatay ko ng mangumpisal, kailangan ng tatay kong, ayun yung spiritual niya. So that time po, charismatic na ako, sinabihan niya ako na, Laka pala, ganito ka pala. Sabi niya, opo.
banggitin ko lang po si Sige. Brother Bingbong Crisologo ang aming head. So sabi ko, tay, ano ako ng Love Lock Charismatic, member pa lang po ako. Naku, sabi niya, yung mga samahan na yan, samahan ng mayayaman. Sabi ko, tay, tama, samahan ng mayayaman ng biyaya ng Diyos, yung matututo ka karakter. Ito na yung time na hindi na siya maganda, so di na siya masyado nakakatayo. Kinausap niya ako. Anak, sabi niya, dalhin mo nga ako sa Diyos mo. Sabi ko, tay, iisa lang ang Diyos. Kasi nung medyo nakakalakad-lakad pa po si tatay, iisang simbahan lang ho ang pinupuntahan ng tatay namin, Quiapo. Nazareno. Opo. Kahit hirap na hirap siya, pupunta siya ng Quiapo kasamang mother ko. May isang insidente nga ho na sa pagpunta nila sa Quiapo ay sobrang traffic. Hirap na hirap. Bumaba siya sa karsada. Naglakad. Hindi po, lumabas siya sa kalsada kasi hindi tumatakbo yung traffic. Andun siya, hirap na hirap. Kaya nung time po na sinabi niya sa akin na, dalhin mo ako sa Diyos mo, ang sagot ko sa tatay, tay, ang Diyos ko at Diyos mo iisa. So kung willing ka na, nagpadala po ako ng pare, nagpadala na po ako ng magpe-pray over, magka-counseling sa kanya. So yun po, may mga time na sumisigaw siya, hirap siya aroy, aray. Nung huli po na napapray over ko, na ilapit na namin uli siya kay Lord, iba na ho ang dasal niya. Ano na? Sumisigaw na siya, Lord, ang sakit, Lord. Tumatawag na po siya ng Lord. Si tatay ho, alam niya kung kailan siya mamamatay. Namatay po si tatay ng February 9, umaga, sabi niya sa mother ko, kakain siya sinigang. Tapos po, nung nagluluto si mother ko, tinawag niya uli. Sabi niya, Ma, aalis na ako. Sabi nanay ko, saan ka pupunta? Tinawag ho yung kapatid ko, isang nagpalinis. Nagpalinis talaga siya. Tapos po, nung malinis na siya, may dumating akong tita na pinray over pa siya. Nung kakain na po, hindi siya makakain. Sabi ng mother ko, kung tawagin po kasi niya ng nanay ko, Peng, yan. Ma, kung tawagin niya si Mapa, gan po. Nung titingnan na ni nanay, hindi na po gumagalaw. So, tinakbo namin dyan sa East Avenue. Pagdating po sa East Avenue, doon na siya namatay. Kaya po, alam namin na si tatay, namatay siya ng walang kahirap-hirap. Yun Magaan, po. no? Mhm. Magaan yung pagpanaw niya. Si nanay, paano? Ang nanay po ay namatay 83. Si tatay namatay 63 po eh. Bata pa ni tatay, no? Oo. Impay si mga po. Ang nanay namin, 83 namatay. Ang nanay naman po is katandaan na. Sobrang sipag ho ng nanay namin. Ang nanay ko po ay 6 a.m. pa lang, nakaluto na yan. Nag-stage po sila ng tatay. Naglaban na yan, nakaluto na yan, nakalahat na yan. Pag alis nila, tulog na ho ang tatay ko, nanay ko nagtatrabaho pa para sa aming mga kakapatid. Ganun ho ang nanay ko. Paano niya tinanggap yung pagkawala ng tatay mo? Nung namatay si tatay, kasi nung namatay po si tatay, nasa San Mateo Rizal ako, tinawag ako, humabol ako sa ospital, si nanay is napakabait. Nung namatay na po si tatay, iyak lang siya. Pero yung mga ibang kapatid ko po, pumunta po, welcome sa nanay. Lahat po At kami. mga nanay nila? Nandun po, masaya po. Happy pa, masaya po kami. Kaya nga po nung mamatay si tatay, talagang kompleto. Ando doon po yung mga kapatid. Ganun. Yung po picture namin dyan. Yun. Marami na po. Nandun po, mga manugang, mga apo, lahat. Ganun ho kabait ang mother ko. Kasi mabait ang tatay. Paano niya, in-spend yung mga last remaining days niya sa mundo ng nanay mo? Bahay lang po talaga. Bahay lang talaga siya. Naging parang tagaluto nyo. Ay, opo. Mabait po sa apo, mabait sa manugang. Para lang ho namin, parang barkada ng mga manugang namin, yung mga pinaka-asa-asawa po namin. Parang kapatid na ho. So kasama nyo siya hanggang sa kamatayan? Opo. Pati po yung bago namatay si nanay, dumating ho yung mga kapatid ko sa abroad. Dumating. Yung isa naming nurse, dumating. Anong naalala mong huling bilin sa'yo ng tatay mo bago siya pumanaw? Meron ba? Ang sa akin po, kasi nung mamatay si tatay, wala ako. Pero may mga time po, alam niyo po, may mga time na sobrang sakit sa emphysema. Ang dami nang tinawag ni tatay na manggagamot, lahat. May mga time po na kung ano yung marinig niya, ipapagawa niya. Ang huling-huli po, yung sinasabi ko sa inyo na, anak, dalin mo ko sa Diyos mo.
Kaya Yun na nagpapasalamat po ako sa lahat po ng tumatagkilik sa tatay ko. Super bait po ng tatay ko. Hindi po namin siya may pagpapalit na kahit sinong tatay sa buong mundo. Kung sakaling nakikinig sa atin si tatay, anong mensaheng gusto mo parating sa mahal kanya? po namin ang tatay ko at nanay ko. Wala na po kami makikitang ganung magulang. Hindi po kami inano sa pera. Puro pangaral po ang binibigay sa amin ng tatay ko. Kaya sa presensya na po kayo kung naiiyak po ako kasi sa totoo lang po, mahina po kasi ang loob po sa mga ganyan po. Siguro ho, ang isang pinakamasarap sa pamilya po namin bilang magkakapatid, yung meron kaming tatay na kahit sabihin nating babaero, ganito, mabait talaga. May pusong mabait. Yun ho. Wala kang masasabi sa kanya. Samantalang ako, dumanas po ako pinapalo. Kasi nakita ko yung pagiging tatay talaga. Na wala siyang paborito. Pantay-pantay po. Pag sinabing kain-kain, may mga time po na gising ng mother ko, tulog pa kami magkakapatid, gising na silang mag-asawa. Hindi niya ho kami gigisingin ng, hoy, gising, kukuha ho yung takip ng kaldero. Iahagis niya yan. Mag-iingay po yan. Di ba? Iahagis niya po sa aming magkakapatid niya. Pag gulat kami, sabi niya, nanay niyo, nakaluto na, tulog pa kayo. Ganyan ho. At kahit wala na siya, hindi niya kayo pinabayaan dahil iniwan niya sa iyo itong property na to, no? Opo. Diba? May mga kapatid ko po is may kanya-kanya kami dyan. See? Sa, yan pong, malaki po yung may underground niya, may mga kanya-kanya po kami. Nakatoka na sa inyo yan. Opo, meron. Itong property na to, no? Meron. Anong gusto mo sabihin doon sa mga tagahanga na sumuporta sa tatay mo? Anong mensahe mo sa kanila? Hindi ho, maraming salamat po sa naging sumuporta sa tatay namin. Hindi ho siya magiging sikat kung wala kayo. Hindi rin kami siguro magiging ganito ang buhay kung hindi po dahil sa inyo. So, yung hong apeng daldal na nakikilala nyo ay isang apeng daldal ho na isang tatay na mabuting ama, mabuting asawa kahit babaero. At mabuting lolo sa kanyang mga apo. Opo. Si tatay po is wala kaming masasabi bilang isang, pag sinabi si artista yan, di mo kayang abot ni wala po. Kahit sino po dumating sa bahay namin, welcome po sa tatay ko. Kahit mga classmate lang namin nung araw yan, may mga time po na yung mga classmate namin, ayaw nang umuwi. Nasa kanya? Opo. Ano nami-miss mo sa tatay mo? Ang nami-miss ko po sa tatay, yung lagi akong paglulutuin ng ulam. Talaga? Siya talaga nagre-request nun? Kasi mahilig po siya sa pagkain talaga, Sir Julius Pag kumain sa isang restaurant at gusto niya yung pagkain, pipilitin niyang ipaluto sa akin hanggang sa matutunan ko na, ito na yung lasa na yan. Ay, grabe. Opo. May mga pagkain po talaga siya na pinupuntahan ng mga artista, hinihingaan siya. Unti mo po yung yema, Diyos ko po, magririgalo yan, papagawin niya ako niyan, diririgalo lang sa mga kapwa-artista. Yung mga pagkain niya, ulam niya, ay talaga pong si tatay. Sinigang, kilala po yan ng mga artista nung araw, bulalo. Naku, sobra po. Thank you sa iyong kwento at maraming salamat at hanggang ngayon ay naaalala pa natin si Aping Daldal. I'm sure din natin makakalimutan yan. Icon yan Icon ng pelikulang Pilipino. Thank you so much. Thank you maraming salamat. Salamat din po. Hi there, teammates! Andito pa rin si Jewel sa tabi ko. Ang walang kapagod-pagod. Una sa lahat, maraming salamat sa panonood ng vlog ni Papa. Yung interview niya kay Jewel na napakaganda, napaka-insightful. Talagang I was in awe when I was watching it and I got to know you better. Thank you, Jewel, for that. And thank you po sa paglipat nyo dito naman sa aking YouTube channel para ituloy natin yung chikahan with Jewel. Thank you. At syempre, mag-subscribe na rin kayo, di ba? Julius and Tintin para sa Pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Goldmine Rice. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home.
Cupid's Cologne, Love Mist, and Kiss Me Red sets. To order, email tonybbabaw@gmail.com.